For today's vlog ay magbabiyahe tayo. Pupuntahan natin ang isang lugar na may malaking parte sa kasaysayan at ganda. Hindi lang ito basta destinasyon, kundi kwento rin ng kultura, kasaysayan at legacy ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal. Kaya samahan nyo kami at puntahan natin ang lugar na kilala bilang Shrine City of the Philippines, ang Dapitan City. At welcome dito sa siyudad ng Butuan City. Good morning sa inyo. Time check tayo, 8:54. So dito kami ngayon sa Butuan City. So ngayon itong araw na to, pupunta kami ng Dapitan. So medyo malayo-layo yung babiyahiin namin, no. So umalis kami sa bahay ay alas 7. So di namin alam kung anong oras kami makakarating sa Dapitan. Siguro mga gabi na siguro, kasi pagkakalam ko na sa mga 500 plus kilometer ang papunta doon. So siguro gabi na. Tuloy tayo sa biyahe. At dahil tanghali na ay nabutan na kami ng gutom sa daan. Kaya naghanap na lang kami ng aming makakainan. May nakita kami kainan dito. So wala na lang iba sigurong kainan dito kasi parang ano na yan dyan. So dito kami sa Seaside Restaurant, Seafoods and Kambingan Restaurante. Bugoong, Linamon. So dito na kami sa Linamon, Lanao del Norte. Time check tayo to 19. So kakain muna kami dito kasi sarap ng kumain ng kanin. So titingin tayo dun sa loob. Ay, may mga ano sila, papait, alimango, kaldereta. Andito na yung order namin, buttered chicken, skinilaw, sinigang na hipon, tawag niyan, palapa? Palapa. Appetizer. So kain muna kami. Yan ang pampaganan. Tapos na namin kumain, 3:60 na ng hapon. Grabe, sobrang busog na busog kami. Lalo na si Nel, ayun no. Nasa loob ng sasakyan. Masarap na sarap yung kain ni paring Nel kasi yung sinasabing palapa ay paborito pala niya yun. So trinay ko, grabe sobrang anghang. Hindi ko kaya kasi hindi naman ako mahilig sa anghang eh. Ayun si Trish, bumili siya ngayon para dalhin namin dun sa Dapitan. So ayun no, antay lang namin si Trish. So napapatunaw lang ako ng kinain ko dahil nga ayun, grabe, sobrang busog na busog ako. Alas 3 na. So malayo-layo pa. Actually malayo pang Dapitan doon sa port. So mga isang oras pa ata babiyahiin galing dito papunta ng port. So ayun, antayin lang natin si Trish. Tuloy ang biyahe. Galing Lanao ay dumiretso na kami ng Port of Mocas para patawid papuntang Osamis. Dito na kami sa loob ng barge, nakasakay na yung sasakyan namin. At yung yung bayad dito ay nasa mga 360. So bali nasa 300 yung sasakyan, tapos 20-20 yung tao. So 60. So yun, 360 siya. Oras natin ay nasa 5:51 na, mag-alas 6 na. So sigurado mga alas 6 siguro to lalarga. So ayan, siguro alis na to ngayon. Then Osamis na yung tawid nito. Nakatawid na kami ng Osamis. So nakatawid na kami. So gabi na. Time check tayo, 6:50 na ng gabi. Kanina kaalis namin, kanina maliwanag pa, ngayon madilim na. Kung nakikita nyo, ayan o. So ayan, palabas na yung mga ibang sasakyan. So nasa Osamis na kami. Kung alam ko anong oras talaga makakarating dun sa Dapitan, siguro alas 10 pa rin siguro kasi nasa mga 3 hours yung biyahe. So depende sa takbo namin, ano. So ayan, palabas na kami. At tuloy-tuloy na ang aming biyahe. Mga ilang oras din ang biniyahe namin para makarating kami sa Dapitan City. Yes! Dapitan na gayon. Nakarating na kami sa Dapitan, pero bago kami tutuloy sa aming matutuluyan, ay kumain na muna kami.
at namili ng aming mga kakailanganin. Pagkatapos namin mamili ay dumiretso na kami sa aming matutuluyan. At habang andito kami sa dapitan ay isang napakagandang private resort ang aming matutuluyan. Time check tayo, 10:43 na ng gabi. At kakarating lang, actually dumating kami kanina is 8:55, so kumain kami. So bago kami pumunta dito, kumain muna kami dun sa barbecuehan. Namili din kami ng mga groceries para bukas at saka pang breakfast namin bukas ng umaga. Ito, dito na kami sa resort. Yun, papahinga na kami. Pagod na kami at kailangan na namin magpahinga. 10:44 na, mag-alas 11 na. Kinabukasan, isang napakagandang umaga. Good morning nga pala. Time check tayo ngayon, alas 7 na ng umaga. Dito na tayo ngayon sa dapitan. Dito tayo sa Tag-Ulo. Ang lugar na to ay Tag-Ulo. So ito yung resort na inistihan namin. So bali ang gilid na to ay yun yung Dakak. Sunod ng bayan na to ay Dakak. So ito yung dito kami natulog. Ayan. Tapos yung sa harap niyan ay yung garahian. So kumbaga hindi naman gaano kalakihan tong resort na to kasi ito ay private resort. At ayun nga. So napakaganda. Tsaka nakaka-relax yung area kasi harap ka ng dagat. Ayan. Ayun, tanaw na tanaw dito yung mga isla na yan, no? Yung Visayas. Ayun, update ko kayo mamaya. Then, ngayong araw na to, di pa namin alam kung anong gagawin namin ngayon. Basta pagkakalam ko ay gagala tayo ngayon. Napagplanuhan na nga namin gumala. Una, pinuntahan namin ang Rizal Shrine na kung saan tumira ang pambansang bayani natin na si Jose Rizal. Ang Rizal Shrine ay bahagi ng 439 hectare protected landscape na itinatag noong 1940 bilang Rizal National Park at pinalawak noong year 2000. Libre ang entrance dito pero bukas sila sa minimal na volunteer donation para sa maintenance ng park. Dito ramdam mo talaga ang gandang hatid ng kalikasan habang naroon ka sa eksaktong lugar na tinitirahan ni Rizal na para ka na rin bumalik sa nakaraan. Pagkatapos namin mag-ikot-ikot sa Rizal Shrine ay nagutom na kami, kaya naghanap na kami ng aming makakainan at dito kami kumain sa Kamayan ni Manay. Pagkatapos namin kumain ay pinuntahan naman namin ang pinakalumang simbahan dito sa dapitan, ang St. James Parish Church.
Ang St. James Greater Parish Church ay itinayo o nabuo noong 1871. Isa ito sa pinakamatandang simbahan dito sa Mindanao. At dito rin madalas nagsisimba ang pambansang bayani natin si Dr. Jose Rizal. Sa labas naman ng simbahan ay makikita ang relief map ng Mindanao na ginawa pa ni Rizal. Pagkatapos ay dumiretso kami sa Punto del Desembarco de Rizal kung saan unang tumapak si Dr. Jose Rizal sa Santa Cruz Beach. Dito sa Santa Cruz Beach ay ang unang tumapak si Jose Rizal noong July 17, 1892, bandang alas 7 ng gabi. Kasama si Captain Delgras at tatlong kasamahan nito na bitbit ang Farol de Combante na nagsisilbing flashlight noon. Punta muna kami ng palengke, maghanap kami ng para ihawin mamaya. So titingin muna kami. Hindi ka na, 150 ka na rin. So wala masyadong mga isda dito. Naghahanap pa kami. Ayan. So wala kaming hanap na isda para pang ihaw. So balik na kami. Okay lang kasi nakabili naman kami ng karne, baboy. Yun na lang siguro ang ihawin namin. Then plano lang din mamaya kung anong pwede. Gabi na kami nang makabalik kami sa resort. Andito na kami sa bahay at kanina ay umulan. So yung nabili namin pork doon kanina sa dapitan ay inihaw namin doon sa labas. So ayun na, sayang, maganda sana kung hindi umulan, kaso yun nga umulan. Tingnan natin dito sa labas. Ayan, naambon pa siya. So dito sana kami ngayon kakain, kaso umulan. So kaya dito na lang kami sa loob. So ito yung nabili namin kanina at ito yung kakainin namin ngayon. So, kakain na muna kami kasi medyo gutom na, pahinga na rin. Then bukas ay marami tayong pupuntahan, so pupunta siguro kami ng Dakak. Alas 8 ng umaga ngayon. So tuloy yung third day namin dito simula nang dumating kami dito sa dapitan. So ngayong araw na to, itong vlog na to, di ko pa alam kung anong ganap natin ngayon. So pagkakalam ko ay may pupuntahan tayo na isang magandang beach resort dito sa dapitan, no? So abangan nyo na lang kung matutuloy kami. Pero ano ba alam kung matutuloy? Tuloy tayo, mahal? Sa Dakak? Oo, tuloy. So baha. ha? Mapungan pang baha. So tuloy tayo ngayon, pupunta tayo sa Dakak. So first time kong pumunta doon. Actually si Chris nakapunta na doon, lagi na doon kasi lagi siya nagda-dive. Tsaka si paring Neil nakapunta na rin doon. So ako na lang. Si paring Neil ay isang beses pa lang daw. So gusto niya bumalik dahil hindi niya nasulit nung pumunta siya doon. So ayun, magpe-prepare lang kami ngayon kasi nag-breakfast pa kami ngayon. So yun, mamaya update ko kayo kung andun na tayo. Welcome sa Dakak Park and Beach Resort. Ang salitang Dakak ay galing sa Visayan word na ang ibig sabihin ay malaking kakahuyan o forest. At alam nyo ba na hindi ito tinatamaan ng bagyo? Kasi nasa labas ito ng typhoon belt, kaya magandang magbakasyon dito. At alam nyo rin ba na ito ang pinakaunang 5-star resort dito sa Mindanao at meron itong triple E rating mula sa Department of Tourism. Nakapagbayad na kami ng entrance at ayun, nag-inquire din kami kanina. So at dahil nakabalik na si paring Neil dito sa Dakak ay walang mapaglagyan yung tuwa niya. Kaya nang simula nang dumating kami dito sa loob ay nag-iingay na talaga siya.
Dito na tayo sa loob ng Dakak. Ito, ikutin natin to. So, nandito tayo ngayon sa beach nila. Oh, white sand, ang ganda oh. May kayak. Tulad ng kayak namin oh, kulay orange. So may mga jet ski din sila. Ayun, may yati. Ayun oh, may mga mga rooms, villa rooms. Going kami ngayon sa pool. Maliligo muna kami daw doon bago maliligo tayo dito sa dagat. Kasi sobrang init pa. Tirik na tirik yung araw. So try namin dun sa pool. Sana hindi masyadong mainit dun. Yun, si Neil, grabe, sobrang excited at sobrang saya. So ang ganda pala dito. Uy no. At yun nga, naligo na kami sa pool. .46 na ng hapon. So ayun, napagod kami dun kaka-slide, kakaligo dun sa pool. So pahinga muna kami at nag-charge kami ng mga gadget kasi lubat na. So maya maya maliligo kami ng dagat kasi ngayon ay grabe sobrang init. Tirik na tirik yung araw. So siguro mga 4 or 5. So ratay namin. Si Trish ay nagbihis na. Naantok na daw siya. So ayun, antay lang kami kasi si Nel nag-charge siya ng ng cellphone niya. At ako tapos na rin ako mag-charge. So ayun, labing ganda dito. May pool din dito. Ayun. Pambata ata yan. So ayun, naligo na kami dun sa pool. Then ngayon, sa dagat naman. So tayo namin. Tapos na kami maligo. Si Trish nandun lang sa sasakyan, hindi na siya naligo kasi mag-stay pa siya dito. So kami na nil. Sinulit talaga namin yung araw na to kasi bukas uwi na kami ng Surigao. So yun, pauwi na kami ngayon. Then kita-kits na lang tayo sa bahay. Bago kami umuwi, ay kumuha muna kami ng mga magagandang litrato sa lugar na to. Ang ganda talaga dito sa Dapitan. Bawat sulok ay may kwento, kasaysayan, kultura at tahimik na ganda. Siguradong may matutunan ka at may mai-enjoy ka. Kaya kung gusto mong mag-reconnect sa lugar, sa sarili, try mong puntahan ang lugar na to, ang Shrine City of the Philippines, ang Dapitan City.